Tumayo po tayong muli at dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, na ang pag-ibig mo, O Diyos, kailan may di nagmamaliw sa amin. Salamat po na pinagkaloob mo muli, O Diyos, ang pribilehyo na kami po ay magkatipon-tipon upang ikaw ay aming sambahin at patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin sa mga sandaling ito, lukuban mo po ang lugar na ito ng iyong banal na presensya. Katagpuin po ang bawat isa sa amin po mga puso, at ipahintulot po ninyo na maunawaan ng bawat isa ang mensahe mo ayon sa kanila, bawat kapangangailangan ng bawat isa. Aming Diyos, sinihingi po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang siyang maghari lamang sa aming mga buhay, higit sa lahat sa mga sandaling ito, Panginoon, na dumaloy po ang kasaganaan ng iyong biyaya mula sa inyong banal na salita, patungo sa buhay at puso ng bawat isa. Salamat po sa inyong mga kamay, amin pong ipinagkakatiwala ang mga nalalabing sandali. Turuan po ninyo kami na patuloy po na habang kami nakikinig, kami po ay sumasamba sa inyong banal na pangalan. Salamat po Diyos sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay manggagaling po sa aklat po ng Genesis chapter 13, at kasama po rito ang Genesis chapter 19 verses 1 to 29. At pinamagatan po natin ito na medyo po mabigat-bigat ng konti yung title po, ngunit napakahalaga na maunawaan po natin sapagkat ito ang problema ng sangkatauhan na na namumuhay sa makasalanang sanlibutan ito. Kaya po yung pamagat, the tragic result of worldliness and covetousness. Parang napakabigat niyan talaga sa simula pa lamang, at gaya nga na sinabi ko, mahalaga po na maunawaan natin. Tayo po ay nasa mahuling panahon na, at nagmamadali na po ang Panginoon na, eto na. Talaga naman, maraming salamat. Tatanawin ko malaking utang na loob ito. Ang tatalakayin po natin ay, bagamat may title pong ganito, ito po ay patungkol po sa kwento ng buhay ni Abraham at ni Lot, ang kanyang pamangkin. At ito, ang kanilang kasaysayan po ay punong-puno ng mahalagang aral sa buhay. Ngunit sa pagkakataong ito po ay tayo ay magpo-focus lamang sa ilang detalye na magtuturo po sa atin ng ilang aral patungkol sa pagiging makamundo at mapagnasa, covetous, and worldliness. Dahil po napakahaba yung nilalaman po ng Genesis 13 at 19, ay hindi na po natin babasahin ng buo yun, kundi kukunin po natin ng brief summary nito, bahagi na lamang, na upang sa ganun magkaroon lamang tayo ng kaunawaan patungkol sa nais nating talakayin ngayon. Kaya unang-una, point number 1 is brief background story na nasa Genesis 13. Gaya na sinabi ko, hindi natin babasahin ng buo, part by part. Dito po ay sa panahon na ang pangalan po ni Abraham ay Abram pa lamang, bago pinalitan ng Diyos ng Abraham na bilang siya ay tinawag niyang ama ng pananampalataya. At si Abram at ang kanyang asawa ay lumisan sa kanilang lugar, naglakbay patungo sa lupain ng Negev, at isinama niya ang kanyang pamangkin na si Lot, sapagkat noon si Lot po ay ulilang lubos, kahit sinama niya. At nung sila naroon na,
ay sila po'y namuhay ng masagana. Naging masagana sila, naging prosperous, masaganang buhay, yumaman sila, at talagang yumaman sa pilak, sa ginto, at ang kanilang mga alagang hayop ay dumami na dumami. Kung kaya't umabot sa punto na hindi na kayang i-sustain ng lupain na yon ang kanilang mga alagang mga hayop. Kung kaya't yung kanilang mga tauhan at mga pastol ay nagkakagulo na, nagkakaaway-away na. At dahil dito ay iminungkahi ni Abram na maghiwalay sila ng landas ni Lot upang sa ganun ay manatili ang kanilang magandang pagsasama, maging maayos sila, at ganun din mapapakain na maayos ang lahat ng mga kanilang mga alagang hayop. At bago naganap yun ay ipinakita ni Lot, binibigay ko na po yung summary ng Genesis 13, ipinakita ni Lot yung lupain na napakalawak. At dito, siguro po, basahin natin yung verses 7 to 9 lang muna. And there was a strife between the herdsmen of Abram's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. Now the Canaanite and the Perizzite were dwelling in the land. So Abram said to Lot, please, let there be no strife between you and me, nor between my herdsmen and your herdsmen, for we are brothers. Is not the whole land before you? Please separate from me. If to the left, then I will go to the right. Or if to the right, then I will go to the left. Okay, ito po yung sitwasyon. Ipinakita ni Abram yung lupain na napakalawak. At sabi niya, pamili ka, Lot. Saan ang gusto mo? Sa kaliwa o sa kanan? Kung pipiliin mo ang kaliwa, pupunta ako sa kanan. Kung pipiliin mo ang kanan, sa kaliwa, ako. Ito po yung sitwasyon. Doon po, ito po yung panimula ng ating tatalakayin ngayon. Kaya po yung point number 2, circumstances agad. Agad-agad po kasi may lalabas na po na pangyayari. Circumstances in life will reveal the heart of a man. Ito man na yung tinutukoy ng ating pamagat po ngayon na nandun po sa verses 10 to 11. So babasahin po natin yon. Lot lifted up his eyes and saw all the valley of Jordan, that it was well watered everywhere. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt as you go to Zoar. So Lot chose for himself all the valley of the Jordan, and Lot journeyed eastward. Thus they separated from each other. Okay, so ito na po yung nangyari. Nakita ni Lot, napakaganda ng lupain sa Valley of Jordan. Mataba ang lupa, masagana. Mayaman yung lugar, masagana, progresibo talaga. At dahil dito, hindi na siya nag-atubili. Medyo po, i-dramatize ko na po yun ng konti dahil brief po yung nakalagay doon. Ano? Hindi na po siya nag-atubili na piliin yung magandang lupain, yung mayamang lupain na nakita niyang yun. Na hindi man lamang niya tinanong ang kanyang tiyo, ang kanyang uncle na si Abram, dapat sana ay ibinigay niya yung privilege, yung karapatan doon sa kanyang tiyo. Na siya mamili o di kaya gumawa ng desisyon. Hindi ko po alam kung ma-imagine po natin yung sitwasyon. Para bang ang nangyari, sinunggaban niya, nakita niya, ang ganda, naakit siya. Ito, sa akin na ito, itong lugar na ito. Parang ganun po. Na, parang pinagsawalang bahala niya ang kanyang kalalagayan na siya'y pamangkin lamang. Inampun lamang ni Abram. At sinunggaban na niya agad iyon at hindi niya iniisip man lamang na paunahin na magdesisyon ang kanyang tiyo. Isip-isipin po natin to, no? Yung kanyang ginawa, ang ating pong makikita kung tayo ay palalawakin po natin yung ating kaisipan, ang lumitaw po rito yung kanyang
self-serving at self-centered attitude. Yun yung napahayag. Isip-isipin po natin, hindi po ba ganito ang attitude ng mga tao sa present life natin? Ipagpaumanhin po nyo kasi marami ang beses nakakita ng ganito eh. Na kapag may mga libreng pagkain, libreng mga damit, libreng kung ano-ano, nag-uunahan yan. Nag-uunahan, nagsusunggaban. Hindi iniisip ang kapwa, ang iniisip pansarili. Bagamat ito po ay hindi eksaktong ganito, pero yung pong sitwasyon ay parang ganon. Yung ating makikita sa ginawa po ni Lot. Kaya po, upang makita po natin, dudugtungan natin ito, yung mga tungkol dito, letter A, the covetous heart and self-serving character of Lot was revealed. Yun yung binanggit ng verses 10 to 11 kanina na binasa natin. Pinili ni Lot yung napakagandang bahagi ng lupain dahil ang kanyang iniisip ay pansariling kapakanan lamang, pansariling kabutihan lamang niya. Kaya po yun yung sinasabi ko, kung nag-uobserba po tayo, na siyempre mga Pilipino, mga, ewan ko ako, isa ako, pusisero, chismoso. Naminin ko po yun. Talagang pupusisiin ko kung ano yung nakikita ko. Kung nag-uobserba po tayo, karaniwan po ito sa mga taong covetous o yung mapagnasa at mga taong makasarili na ang kanilang iniisip lamang ay yung pansariling kapakanan, pansariling benefit. Hindi nila iniisip yung pangangailangan o yung concern ng kanilang kapwa. Ang mahalaga, matugunan yung para sa kanilang sarili. Marahil hindi lamang po Pilipino may ganitong ugali. Ngunit ito, yung ganitong ugali, kitang-kita po sa buhay ng maraming Pilipino, lalo na sa panahon ng taghirap. Yun po yung napakalungkot. So, matapos na ginawa ito ni Lot, si Abram naman, isang matuwid na tao sa mata ng Diyos, tahimik na kinuha niya yung naiwan na bahagi ng lupain ay tuyot at tigang na lupa. At yung lupain ng Kanaan. Yan yun yung verse 12. No? Abram settled in the land of Canaan, while Lot settled in the cities of the valley and moved his tent as far as Sodom. Bakit tent? Mamaya po, makikita po natin kung tolda lamang yung kanyang tinitirhan. Letter B, the insensitivity of the covetous heart and worldly mentality blinds a person from the reality of good and bad. Verse 13, now the men of Sodom were wicked, exceedingly and sinners against the Lord. Bakit po ipinakita po ito? Ipinakita ito sapagkat ang nakita lamang ni Lot ay yung napaka masagana, mayaman na lupain, at hindi niya inisip yung mga ibang bagay. Ang inisip niya, okay ito. Talagang ito kailangan ko. Yun ang kanya iniisip. At hindi niya inisip na yung patutunguhan niya ganito kasama ang mga tao nandun. Ito po yung usual scenario. Makikita natin na totoong tanawin na to kapag ang isang tao na makamundo at makasarili at covetous, pipiliin niya kung ano ang makapagbibigay ng kasiyahan sa kanyang sarili at makakatupad sa kanyang mga minimiti at mga ambisyon sa buhay. Gaya na sinabi ko, maaring tayo hindi natin napapansin yon, abala tayo sa ating mga kanya-kanya mga gawain, mga problema, pero ito po yung katotohanan ng buhay. So, again, ganito ang taong covetous, ganito ang taong makamundo. Basta kung ano yung may pakinabang siya. Basta kung ano yung makapagbibigay ng katuparan sa kanyang mga gusto sa buhay. Ano po yun? Maaring yun ay magandang trabaho na malaki ang sweldo. Basta, okay ito. Hindi po ba karaniwang ganon? Kung saan yung malaking sweldo, doon tayo. Yun lang ang tinitingnan, hindi natitingnan yung mga ibang
detalye. O di kaya naman ay negosyo na madaling kumita. Kaya ang dami na i-scam ngayon. Kasi yung 1,000 mo magiging 3,000 sa loob ng 1 linggo. Ang dami na luloko. May mga kakilala po ako, mga taong magagagaling, pero pagdating po sa ganyan, kapag covetousness ang umiral, nawawala yung kanilang wisdom. Yun po yung isang problema. O di kaya naman, sasama sa mga tao na kung saan ay may pakinabang, hindi niya tinitingnan kung anong uri ng mga tao yung sasamaan. Ito po yung ugali ng maraming taong makamundo. At yung mga taong ganito, hindi man nila alintana, hindi nila tinitingnan yung mga ibang aspeto at mga pangyayari sa buhay na sa bandang huli ay hahantong o magkakaroon ng resulta na ikasisira nila o di kaya kabiguan sa bandang huli. Basta ang tinitingnan ay basta makikinabang na malaki. Yun po yung malaking problema ng mga tao. Na walang kadaladala ang tao sa ganyan. Paulit-ulit sa buhay. Sa edad ko pong ito, nakita ko na yung marami ganon. Sa sobrang dami po. Nangyayari ito sa lahat ng panahon at yung mga tao na ang pinipili nila talaga yung pag-unlad nila, pagyaman nila sa kabila ng mga negatibong aspeto na magdadala ng hindi lang kabiguan kundi disaster. Ikababagsak nila sa bandang huli. Kasi gaya ng sinabi ko, nawawala yung wisdom. Nawawala yung katalinuhan ng tao kapag ang umiral, greed and covetousness. Kasakiman, pagnanasa, kapag ito ang naghari sa puso ng tao, nawawala na yung kaunawaan ng tama at mali. Ito yung eksaktong nangyari kay Lot. Kaya po, take note, people who are preoccupied with the pursuit of material things which become their foremost desire will most likely fall into the trap of the devil. Bakit po? Because they will lose their direction toward the kingdom of God. Yan. Yung mga tao na abalang-abala sa paghahabol ng mga material na bagay, paghahabol ng mga bagay na inaakala nilang magbibigay ng kasaganaan sa kanila at ito na yung kanilang pangunahing priority. Wala silang kamalay-malay, ito papunta sila sa patibong ni Satanas. Kaya po patibong ni Satanas, mawawala na sila sa direksyon ng lakbayin patungo sa kaharian ng Diyos. Eksakto po ganito ang nangyayari sa marami. Kahit na yung mga alam na ang Bible, sa totoo lang. 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 10. Ito po yung sinasabi. But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. Sikreto, contentment. Pero ito yung nawawala. For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. If we have food and covering, with this we shall be content. But those who want to get rich fall into temptation and a snare of many foolish and harmful desires, which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all sorts of evil, and some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many grips. Ito po eksaktong-eksakto nangyayari ito sa maraming tao na hindi namamalayan. Kaya yung sabi ko nga po, maging ang mga nagsasabing sila mananampalataya, pumupuri sa Panginoon, kapag nakatikim ng blessing, akala nila ay yun na lahat ang buhay. Kung kaya't maghahangad pa ng higit pa, hanggang sa sila ay nakafocus na doon sa mga bagay na yun, hindi na sa nagbibigay ng pagpapala. Ayun po yung malaking problema. Point number 3, misfortune
disaster and negative circumstances will always follow the life of a worldly and covetous person. Ito yung malungkot. Yung pag tinagalog natin, yung usual na ginagamit natin sa Tagalog, pag sinabi misfortune, kamalasan. Disaster. Yung mga talagang grabing mga hindi magandang pangyayari. Nakasunod yan sa buhay ng mga tao na makamundo, sa buhay ng mga taong mapagnasa. Hindi na po tayo tutugo, ang kwento po ay nasa Genesis chapter 14. Nandun po yun, kung babasahin po natin yon. At doon po makikita natin na nanirahan nga si Lot sa Sodom, na hindi niya tinitingnan yung sitwasyon ng mga tao roon, kung anong klase mga tao, at hindi nagtagal, nung nandun siya, hindi po natin alam, hindi pinakita kung paano katagal. Ano po? Ang nangyari, 5 hari ng mga kapit bayan, mga ibang bayan na nakapaligid sa kanila, ang nakipagdigma sa Sodom at Gomorrah. At doon ay kanilang na-capture, nadakip si Lot kasama ng kanyang mga tauhan at ang kanyang mga ari-arian. Nakakuha sila. Kinulimbat lahat ng meron sila. Mabuti na lamang, talaga pa rin pinapalad si Lot sapagkat may nakapagbalita sa kanyang tiyuhin na si Abraham. Kung kaya si Abraham, isinama niya yung kanyang mga magigiting na mga mandirigma at kanilang pinuntahan at iniligtas nila si Lot at kanyang mga tauhan at nabawi nila ang kanyang mga ari-arian. So dito po makikita po natin, unang incident pa lamang yun. At simula pa lamang yun ng mga disaster sa buhay niya. Kasi marami pa pong kasunod at mas matindi. Point number 4. A worldly and covetous person lives a hypocritical life. Masakit po na pakinggan. Kaya po, manalangin po tayo, bigyan tayo ng Diyos ng pusong mapagpakumbaba. Panginoon, ganito kaya ako. Ito po yung dapat nating Kasi karaniwan po ang reaksyon ng tao. Pastor na ito na, parang pinatatamaan ako. Di po, kasi sa ito ni Lot at saka ni Abraham. Wala po. Wala pong, ito yung totoo eh. Kasi yung taong makamundo, yung taong mapagnasa, mga bagay na ipokrito, mapagpanggap. Ito, tingnan natin yung nangyari. Lundag tayo sa Genesis chapter 19, verses 1 to 9. Now the 2 angels came to Sodom in the evening as Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed down with his face to the ground. And he said, Now, behold, my lords, please turn aside into your servant's house and spend the night and wash your feet. Then you may rise early and go on your way. They said, however, No, but we shall spend the night in the square. Yet he urged them strongly. So they turned aside to him and entered the house, and he prepared a feast for them and baked unleavened bread, and they ate. Before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, surrounded the house, both young and old, all the people from every quarter. And they called to Lot and said to him, Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us that we may have relations with them. Yung relations with them, ibig sabihin, makikipag-sex itong mga lalaki ito doon sa mga. But Lot went out to them at the doorway and shut the door behind them and said, Please, my brothers, do not act wickedly. Now behold, I have 2 daughters who have not had relationship with men. Please let me bring them out to you. Intindihan natin mabuti. And do to them whatever you like. Only do nothing to these men, inasmuch as they have come under the shelter of my roof. But they said, Stand aside. Furthermore, they said, This one came in as an alien, and already he is acting like a judge.
now we will treat you worse than them. So they pressed hard against Lot and came near to break the door. Kung naintindihan po natin ito, grabe po. Isa-isahin po natin yung ating maunawaan dito. Letter A, good works could be a cover-up for hypocrisy. Doon sa verses 4 to 7 kanina, ano po yon? Very hospitable po si Lot. Ugaling Pilipino ito. Yung hospitality ng Pilipino, kakaiba eh. Yung wala ka ng makain, pero pag may dumating na bisita, ay talagang magkakatay ka ng sardinas. Yan. para pakain sa bisita. Hindi po ba ganun tayo? Kapag, talagang, ito po si Lot. Talagang mapagbigay, mabuting tao. Yun ang tingin nila. Kaya ito po yung kanyang ginawa. Ang kanyang ginawa, hinimok niya yung mga anghel. Para sa ganun, talagang ayaw na sana nila, doon na lang kami sa labas matutulog. Pero hindi, sabi niya, dito na po kayo sa akin matulog. Ipaghahanda ko kayo ng masarap na pagkain. Komportable kayo po yung makapagpapahinga. Hindi po ba ganun? At very protective siya. Talagang prinotektahan po laban dun sa mga lalaki. Sa Bible po, dito lumabas yung kauna-unahang kasaysayan po ng homosexuality. Itong mga lalaki gusto makipag-sex doon sa mga anghel. So, prinotektahan sila ni Lot. Sabi, huwag niyong gagawin niyo ba kaya? So, makikita natin, parang mabuting tao. Kasi, pinakitahan na maganda yung mga bisita. Pinuprotektahan. Sabi ko nga, di ba maraming tao ang ganito? Gumagawa tayo ng good works, mabuting gawa, pero may makasariling motibo, hindi galing sa busilak na puso na magbibigay ng kalwalatian sa Diyos. Kaya po, makikita natin ito sa mga gumagawa ng mabuti. Donated by Don Mariano, nakalagay po sa amin. Okay. Gumagawa ka ng mabuti, pero gusto mo ikaw sige. So, that's hypocrisy. Kaya, yun po yung marami pong ganito na buhay ng mga tao, hindi para sa kalwalatian ng Diyos. Kaya, ang paggawa ng mabuti na totoong kapuri-puri ay para sa ikalwalatian lamang ng Panginoon, hindi pa sariling kapurihan. Dahil kung gumagawa ang isang tao ng mabuti sa kanyang kapwa, para siya'y mapatanyag, para siya'y mapuri, ito po ay walang katuturan sa mata ng Diyos. Tatandaan po natin na sa Bible po, ang pinagsabihan ni Jesus ng masakit na salita ay yung mga taong relihiyoso, yung mga religious leaders. You hypocrites! Kayo mapagpaimbabaw. Ang kahalintulad ninyo ay para mga nicho na pinturado ng puti, ngunit ang nilalaman sa loob ay mga nabubulok ng mga buto at laman. Ito po yung mga salita po ng Panginoong Hesus at napakasakit na pananalita, ngunit siya totoo. Kaya hindi po ito walang katuturan to sa mata ng Diyos kung pansarili lamang. At ang makatotohanang Kristiyano na naligtas dahil sa biyaya, naligtas ng biyaya ng Diyos dahil sa pananampalataya, ay tinawag nga upang gumawa ng mabuti. Matapos siya maligtas, dahil sa biyaya ng Diyos, ay may mga nakalaan ng mabuting gawa para sa Kanya. Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Madalas po 8 to 9, dinabasa natin yung verse 10, hindi natin nababasa. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Yun. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. Matapos ka maligtas, may nakalaan na pala para sa iyo na mabubuting gawa na inilaan na ng Diyos mula pa sa simula.
Yun po yung gusto ipakita sa atin dito. Ngunit ang tao gumagawa ng mabuti, sarili niyang kaparaanan, sarili niyang kagustuhan para sa kanyang sariling kapurihan, wala pong kinalaman ng Diyos. Yun ay walang katuturan. Letter B, hypocrisy is revealed behind hospitality. Makita po natin, magkakaugnay po lahat ito. Ano po yung nangyari? Pakiulit niya yung verse 8. Tingnan natin. Now behold, I have two daughters who have not had relations with men. Please let me bring them out to you and do to them whatever you like. Only do nothing to these men, inasmuch as they have come under the shelter of my roof. Grabe ito ginawa niya. Pwede po huwag na niyong galawin ito mga bisita ko. Ito, meron akong 2 anak na dalaga, birhen pa, wala pang nasipingan ng mga lalaki ito. Sige, ibibigay ko sa inyo kapalit na itong mga lalaki. Uy. So makikita po natin na sa kabila ng kanyang mabubuting gawa, immoral si Lot. Maaaring yun ang dahilan kung bakit sa verse na itong mga tiga Sodom, walang respeto. Walang respeto sa kanya. Oh, ito, dayuhan lang. Sa atin. Pero kung kumusta, alam mo, siya na yung humahatol sa atin. Parang eh. So, subukan natin ang galing mo ngayon. Parang gano'n sinasabi itong mga tao. Sa madaling salita, wala silang galang kay Lot. Sa madaling salita, walang patotoo yung kanyang kabutihan. Sipin mo, pagpapalit mo yung 2 anak mo. Dahil lamang para maging maganda ang tingin sa iyo ng iyong mga bisita. Okay. Napakadali po ang gumawa ng mabuting gawa. Napakadali po ang magpakita ng magandang behavior. Ngunit darating ang pagkakataon, may pagkakataon darating na kung saan yung nakatagong katotohanan sa loob ng puso ng tao ay mahahayag. Nangyayari po talaga ito. Nangyari ito kay Lot. At maaaring mangyari kahit kanino. At actual na nangyayari sa lahat ng kapanahunan, lalong-lalo na sa mga tao na nagpapakita ng pagiging religyoso. Ngunit ang katotohanan, yun laman ng puso. Mahahayag ang katotohanan pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga sigalot sa buhay. Lalabas yung katotohanan. Napakarami ko na po nakitang ganito. Now, darating po yung final judgment. At mangyayari po yun kapag ang tao po ay humarap na sa simula ng walang hanggan. Maaring sa walang hanggang dagat-dagatan ng apoy para sa mga makamundo at mga mapagnasa at mga ipokrito. O di kaya naman ay sa walang hanggang kalwalhatian sa kaharian ng Diyos para sa mga mapagpakumbaba, makadiyos at hindi makasarili. Final judgment will surely come. Hindi maiiwasan ng kahit sino. Point number 5. The big day. Sinabi ko pong big day ito. Ito na yung, hindi ko po alam kung alam niyo yung word na ito. Ako hanggang ngayon hindi ko alam yung na ipaliwanag ng buo yung salitang indulto. Parang ito na yung talaga mangyayari. Kaya big day, sabi ko, will come to the worldly and covetous. Parang hindi na ginagamit yun ngayon ng mga yung mga matatanda na lang kagaya. Nakikita ko dyan ang nakakalam. Ano ba yung indulto? Darating sa yung indulto. Talagang, kumbaga, matindi na yan. Tatawanan yung mga hindi nakakaintindi. Pero yung nakakaintindi, tahimik. Ano ba? So, darating talaga yon. Kasi, dito po sa ating aralin, yung nangyari sa Sodom at Gomorrah. Pagkawasak ng Sodom at Gomorrah. Verses 12 to 13. Then the 2 men said to Lot, Whom else have you here, a son-in-law, and your sons, and your daughters, and whoever you have in the city, bring them out of the place,
For we are about to destroy this place because their outcry has become so great before the Lord that the Lord has sent us to destroy it. Eto na po, yung sinasabi ko. Sino mga kasama mo rito? Diyan. Okay, meron ka palang mga, ito, son-in-law, sabi namin, pero mga nakatakda pa lang na mapangasawa ng kanyang mga anak. At yung kanyang anak, yung asawa. Sabi niya, alisin mo sila rito. Ialis mo na rito, umalis na kayo dahil wawasakin ng Diyos ang lugar na ito dahil sobrang napakasama na, hindi na makayanan tingnan ng Diyos ang kanilang kasamaan. Ito po yung nais pong ipakita rito na sinasabi ng mga anghel. At dito, isang bagay po mahalaga makikita natin. Kung ganito si Lot, bakit gusto pang iligtas? Unawain natin na may malasakit ang Diyos kay Lot. May concern ang Diyos kay Lot, alang-alang kay Abraham. Hindi dahil siya ay mabuti. Para po bang ganito Kapag sa pamilya, ang magulang ay makadiyos, may mga anak na hindi naman salbahe pero hindi pumapansin sa Diyos. Alam ba yung pinagpapala pa rin ng Diyos ang pamilya? Alang-alang doon sa mga matuwid sa Panginoon. Nakita niyo si David. Si David, ang favor ng Diyos na sa kanya nung siya ay nakatira kay Potiphar, siya ay utosan ni Potiphar. Pinagpala ang bahay ni Potiphar. Alang-alang kay David. Kaya ganun din dito, may malasakit ang Diyos kay Lot, alang-alang kay Abraham. Dahil si Abraham ang umampun sa kanya. At ito ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na iligtas si Lot at ang kanyang pamilya mula sa lubos na pagkawasak ng Sodom. At ganun din, pero ito na yung sinasabi ko kanina na big day na mangyayari. Kasi final judgment will surely come. Darating at darating ang final judgment sa mga makamundo at sa mga kubetos, sa mga mapagnasa. Kung hindi sa pangkasalukuyang buhay na ito, sigurado mangyayari ito sa walang hanggan. O di kaya, mula dito hanggang sa walang hanggan, maaari mangyari. So, yun po sitwasyon na talagang mangyayari. Ephesians chapter 5, verse 5. For this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Grabe po. Ang gusto ipakita sa atin. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 10. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Ang tindi po ng pananalita ng Biblia patungkol dito. Sa pagpapatuloy po nitong bahaging ito, letter A, the testimony of a worldly person and covetous person has no credibility. Ano po yung no credibility? Hindi mapagkakatiwalaan. Verse 14. Lot went out and spoke to his sons-in-law who were to marry his daughters and said, Up, get out of this place, for the Lord will destroy the city. But he appeared to his son-in-law to be jesting. Parang sinabi nung kanyang mga mamanugangin, ano mahal naman ito? Binubola lang kami dito, matandang ito. Parang ganon. Ibig sabihin, walang tiwala sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya pinaniniwalaan. Inaasahan sana na si Lot ay mananampalataya sa Diyos kasi siya ay nasa pangangalaga
ni Abraham. But yung kanyang pagiging makamundo, makasanlibutan at pagiging kubetos ay patunay na namumuhay siya ng double standard. Ito po yung hypocritical life talaga. Marami pong ganito. Double standard na buhay. Kung kaya't wala siyang magandang testimony bilang mananampalataya sa Diyos. At maaring yun ang dahilan kaya hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga mamanugangin. Para po bang ganun na marami po ako narinig na ganito. May mga nakakasabay pa nga ako sa inuman. Iinuman kami pagkatapos may mag-uusap tungkol sa Bible. Tigil ka na nga. Uminom na lang tayo. Paniniwalaan mo, kainuman mo. Ano tinitingnan tao? Yung ginagawa mo, yun nakikita sa iyo. Dahil kung yung sinasabi mo lang, na hindi naman nakikita sa buhay mo, hindi ka paniniwalaan. Wala kang magandang testimony. Kaya, dahil dito, ganun din ang nangyayari. Tayo mismo, if we claim to be true Christians, kung sinasabi natin totoong Kristiyano na tayo, tandaan po natin to, people don't care about what we say, but they care with what we do. Madali magsalita. Ngunit hindi yun ang pakikinggan ng tao. Maaring sandali, mabola natin sila. Pero pag lumitaw na yung tunay na ikaw, hindi na. Kasi higit na mas mahalaga kung ano yung nakikita nila na ginagawa mo, hindi yung sinasabi mo. Marami na po ako nung karanasan ganito. Alam mo, kapatid, napakasarap sa Panginoon, kaya ganito, sumama ka ng Diyos. Yung kausap niya, sino yung chismosang ito nagsasalita, kalam, hindi ko kilala. Yan. Marami ganun. Again, people don't care with what we say until they see that we care. Salita ka ng salita, wala ka malasagot sa kapwa mo. So ano totoo? Here's another food for thoughts. People who do not read the Bible are meticulous or curious to read the life of those who read it. Yan. Yung mga tao hindi nagbabasa ng Biblia, hindi alam naman ng Biblia, at nakita ka na ikaw ay nagbabasa ng Biblia, sisilipin nila ang buhay mo. Babasahin nila ang buhay mo. At maski dito, ang daming gano'n. Bible ka, ito naman, ang kali mo. Dami po gano'n. Okay, letter B. Worldly and covetous person could hardly separate himself from the attachment with worldly and material things. Ito yung nangyari kay Lot. Verses 15 to 20. Basahin po natin. When morning dawned, the angels urged Lot, saying, Up, take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away by the punishment of the city. But he hesitated. He hesitated. Nag-atubili. So then the man ceased, he said, hinila na sila. And the hand of his wife and the hand of his 2 daughters, for the compassion of the Lord was upon them. May malasakit kasi Diyos sa kanila. Nag-aatubili sila, ayaw nilang umalis. Hinatak na sila ng mga anghel. Isipin po natin to. Bakit ayaw nilang umalis? Yung puso nila, yung buhay nila naka-attach na sa Sodom. Urgent na nga yung sitwasyon, emergency na yung sitwasyon. Wawasakin na ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. At talagang pinipilit na sila ng mga anghel na umalis. Umalis na kayo agad-agad dito. Babagsak ang parusa ng Diyos dito. Pero ayaw nila, nag-atubili na umalis. Bakit? Kasi masyado na yung kanilang attachment na pamahal sa kanila, yung material na kayamanan, at yung kasiyahan na nai-enjoy nila sa Sodom. Totoo ito kahit ngayon. Ang kanyang puso, ang puso ni Lot, ang puso ng kanyang
niya ay binihag na, inalipin na ng mapanlinlang na kagandahan at kayamanan ng Sodom. Ang kayamanan ng panlupa, by the way, seriously, hindi masama, ngunit nagiging masama sapagkat ito ay pumasok sa puso, aalipinin nito ang buhay ng tao. At yun ang nangyari kay Lot at sa kanyang pamilya. Naalipin na sila ng kayamanan ng... basahin po natin yun, verses 17 to 19. When they had brought them outside, one said, "Escape for your life. Do not look behind you. And do not stay anywhere in the valley. Escape to the mountains, or you will be swept away." But Lot said to them, "Oh no, Lord! Now behold, your servant has found favor in your sight, and you have magnified your loving kindness, which you have shown me by saving my life. But I cannot escape to the mountains, for the disaster will overtake me, and I will die." Alam niyo yung dramang ito? Ha? Kung paano yung bakit ganito sinasabi ni Lot? Nakiusap si Lot. Tumakbo na kayo! Kalayo-layo na kayo! Huwag kayong lilingon! Takbo na mabilis! Lumayo hanggang sa kaya ninyo tumakbo. Nakiusap si Lot. Pwede po ba, iyaano ko na lamang po sa sarili kong panalita, pwede po ba, doon na lang po kami sa kalapit bayan na yon. Kasi kung tatakbo pa kami sa malayo, aabutan po kami. Aabutan kami ng ngit-ngit sa Sodom at Gomorrah. Kaya magkakanlog na lang kami rin sa malapit na bayan. Parang magandang salita yung kanyang sinasabi, yung kanyang pakiusap. At dahil nga sa may malasakit, ang Diyos sa kanila pinagbigyan ng mga anghel ang request ni Lot. Ngunit, yung totoo na sitwasyon ay hindi po ganun. Ang ibig po sabihin ni Lot. Kasi, ganito ang actual na sitwasyon o actual na spiritual condition ng mga tao sa lahat ng henerasyon. Yung attraction ng mapanlinlang na handog ng material na sanlibutan ay talagang sumasagad sa puso at buto ng tao, sa kaloob-looban ng tao. Dahil ito na po yung buhay, yung attraction nito talagang umalipin na, umabot na sa punto na talagang katanggihan na nila pati yung inihahandog ng Diyos na kaligtasan. Ito po yung totoo nangyayari ngayon. Yung inihahandog ng Panginoong Hesus na kaligtasan, tatanggihan nila, hindi nila kayang ipalit sa makamundong pamumuhay. Na-experience po namin yan since 2004 dito sa Japan. Napakarami po ng mga kababayan po natin na dumadalo noon sa Suruga. Ayan, nandyan po si Sheila. Witness. Ang dami. Ang saya. Parang totoo. Ngunit unti-unti habang naririnig nila ang salita ng buhay, ang inihahandog ng Panginoon na kaligtasan, hindi kayang talikuran ang mundo. It's either the Lord or the world. Kwarta o kahon. No? Sakala, kwarta! Ewan ko, kwarta nga ba o kahon? Parang ganun eh. Anong nangyari? The world, not the Lord. Nagkawalaan lahat. Kaya po, ang natira ilang kaluluwa. Yan. Si Larissa pala, nandyan din. Yan, isa sa nauna. Mapili lang talaga, it's either the world or the Lord. Hindi maipagpalit ang mundo. At iyan ang katotohanan ng buhay. Yan ang nangyayari kahit saan. At yan din ang nangyayari dito sa Japan. They reject the message of salvation because they cannot get away from the deceitfulness of the world. Yung karangyaan ng mundo. May addiction sa kasiyahan ng mundo
At yung addiction na yun ang kumukontrol sa buhay ng mga makamundo. At kahit humantong pa sa kamatayan, may mga tao po na nasa bingit na ng kamatayan. Alam ba ninyo, ito totoong totoo kasi may mga nakita na ako. Nasa bingit na ng kamatayan, iniisip pa ay yung kayamanang material. Isipin po natin. Kilala. Hindi ako galit. Siya nagalit. Pero kilala. Kristiyano daw. Mamamatay na lang. Ang iniisip niya yung mga ipamamana niya sa mga anak niya. Sa halip ng ipamana niya yung kaligtasan, yung pananampalataya. Kalungkot to. Ganun kapag ang mundo ang nang alipin sa tao. Ganun katindi ang kamandag ni Satanas na iniwan niyo sa mundo. Walang makakaalis, makakagamot doon sa kamandag na yun, kundi ang biyaya at kahabagan ng Diyos. Sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo sa lahat ng kakapit manampalataya ron. Here, take note. If a person has a strong attachment to the material things, ayan, meron na yan. Or with anything, or with anyone instead of heavenly things, most probably he or she does not belong to the kingdom of God. Sinabi ko na po ito na nakaraan, kinuha ko lang uli. Kasi, akin naman ito eh. Hindi ko naman kinopya ito. Kung itatagalog po natin to, ang isang taong merong napakatinding attachment sa material na mga bagay o kahit na ano o kahit sino sa halip ng mga bagay na makalangit, malamang hindi siya kabilang sa kaharian ng Diyos. That's one thing na hindi maitatatwa. Letter C. The heart that is enslaved by worldliness and covetousness will eventually end to destruction. Verses 24 to 26. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord of heaven, out of heaven. And he overthrew those cities and all the valley and all the inhabitants of the cities and what grew in the ground. But his wife from behind him looked back, and she became a pillar of salt. Okay. Paano po, ano nangyari? Nakita niyo verse 17? Balikan natin verse 17. Pwede ba? When they had brought them outside, one said, escape for your life. Do not look back. Do not look behind you. And do not stay in the valley. Pinagbilin ng anghel. Yung ano na yun. Instruction niya, huwag kayong lilingon, huwag kayong tataligid. Escape for your life. Run for your life. Parang gano'n, tumakas na kayo. Huwag kayong lilingon. Huwag kayong hihinto. Parang gano'n po sinasabi. Pero nakita po natin, ano nangyari? Yung asawa ni Lot, huminto, lumingon sa kanyang pinanggalingan na Sodom. Agad-agad, naging tumpok ng asin. By the way, yung lugar na yun, yung dagat doon, mayroong dagat pala doon na ano, na river, sea of salt. Malamang ganun po, doon po nanggaling yun. Maaring wala tayong concrete explanation po kung paano po nangyari ito. Yung talagang kamanghamanghang pangyayaring ito na nangyari doon. Ngunit ang salita ng Diyos, tatandaan po natin ito, napakalaga po. Ang salita ng Diyos ay napakabanal para suwayin. At laging merong katumbas na consequence sa buhay ng tao kapag ito'y sinuway. I will say that in English kasi sinulat ko po sa English ito eh. The word of God is too holy to be disobeyed. And there will always be a consequence in the life of a person na magdi-disobey. Ayun, dali natin i-disobey.
pag hindi lamang po sagana ang biyaya ng Diyos, ubos na tayo. Alam ba niya? Sobra lang talagang kasagana na biyaya ng Diyos. Yung katotohanan na yung puso ng asawa ni Lot ay talagang matindi ang kanyang pagkaalipin sa makamundo at pagnanasa sa mga bagay na nandun sa Sodom. Kaya hindi niya kayang makontrol ang kanyang sarili para lumingon. Ano ba? Hindi niya mapigil ang kanyang sarili. Alam mo yung sinasabi natin kanina si Lot? Yung kanyang attachment? Yung pagtakbo niya, sabi niya, pwede ba dito lang kami sa malapit? Kasi ang iniisip niya, pagkatapos nawasakin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, baka may mababalikan pa ako rin. Nakakita na pa kayo ng mga nasunugan? Ng mga bata po kami, nasunugan kami. Matapos masunog ang bahay, pupuntahan noong may-ari ng bahay. Baka sakali mayroon pa rito natitira na maaaring makuha ko. Yung kaibigan ko na nasunugan din ang bahay, may nakuha siya. Marami nakuhang uling, nagtinda siya ng uling. Yung kaisipan ba natin? Ano? Winasak na ng Diyos yun eh. Ibig sabihin, mag-move on ka sa bagong kaya. Pero si Lot, saka yung asawa niya, ibang iniisip. Kaya ito nangyari sa kanila. Kasi, bakit ganun? Yung physical na katawan ng asawa ni Lot, nakatakas doon sa pagkawasak ng Sodom at Gomorrah. Ngunit yung kanyang puso at isip na iwan. Kaya hindi siya karapat-dapat. Kaya, ang lungkot, yung sitwasyon na ito, hindi niya matakasan talaga yung puot ng Diyos. Dahil yung kanyang iniwan, hindi niya maiwanan talagang nasa kanyang puso. Kasi yung kanyang buhay sa Sodom, nandun ang kasiyahan ng kanyang puso, nandun ang kanyang kaligayahan, nandun lahat. Ang ibig sabihin, alipin siya ng lahat ng nandun sa Sodom. Kaya po yung consequence ng kanyang ginawa, grabe. As in grabe, too horrible to imagine. Sino magiging tumpok ka na asin? At ito nagbibigay sa atin ng napakahalagang aral na hindi natin maaring ipagsawalang bahala ang kautusan ng Panginoon. We cannot ignore the command of God nor take it for granted. Again, lagi natin sinasabi, totoo, napakasagana ng biyaya at kahabagan ng Diyos. Ngunit hindi natin pwedeng abusuhin. At ang taong nakakaunawa ng kasaganaan ng biyaya at kahabagan ng Diyos ay lalong mag-iingat at matatakot na ito ay abusuhin. Yun po yung punto na napakahalaga. Ugali ng tao eh. Kapag mabait sa kanya tao, abusuhin niya eh. Mabait sa atin ng Diyos, abusuhin natin? No way. The Word of God is too holy to be disobeyed. May oras. Merong payday na darating. Consequences for disobedience. Point number 6. And here is the other side of this story. Kanina puro negative, puro nakakalungkot, ano? Nakakabagbag damdamin ba o nakakainis? O nakakaaray ko? Pero alam po niyo, nandun po yung biyaya ng Diyos kapag marunong tayong magpakumbaba at sasabihin natin, aray ko, Lord, patawarin mo ako. Magbabago na ako. Hindi na ako magiging maramot. Hindi na ako magiging makasarili. Okay, here's the other side of the story. The godly man is not mindful about material things and worldly matters, but his life is under the care of God. Ikaw ay tutuma ka Diyos. Ibig sabihin,
hindi mahalaga sa iyo, hindi ka masyadong concern sa mga bagay na material. Dahil, alam mo, dahil ikaw ay makadiyos, alam mo, na ang buhay mo ay nasa pangangalaga ng Diyos. Ito yung sitwasyon ni makita natin na dahil nga si Abraham ay talagang matuwid na tao. Genesis 13 verses 14 to 18. The Lord said to Abram, after Lot had separated from him, now lift up your eyes and look from the place where you are. Isipin po natin ang napunta kay Abraham ay yung tigang at tuyot na lupa. Now lift up your eyes and look from the place where you are, northward, southward, eastward, westward. For all the land which you see, I will give it to you and to your descendants forever. I will make you descendants as the dust of the earth, so that if anyone can number the dust of the earth, then your descendants can also be numbered. Arise, walk about the land through its length and breadth, for I will give it to you. Then Abram moved his tent and came and dwelt by the oak of Mamre, which are in Hebron, and there he built an altar to the Lord. Binayayaan ng gusto, pinagpala ng gustong buhay ni Abraham. Ang kanyang ginawa, sumamba sa Diyos. Kayo ng altar. Si Abraham po, ginugol niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit ano pa ang nangyayari o mangyayari sa kanyang buhay. Sunod lang siya na walang kagatol-gatol. At ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang napakalawak na lupain ng Kanaan. Hindi lamang para sa kanya, kundi sa kanyang lahat ng mga angkan na mabubuhay. At yun ay magpakasawalang hanggan. So makikita natin, yun ang mangyayari sa Israel later on. Malapit na po mangyari yan. Hindi siya nagpasasa sa mga makamundong layaw o kasiyahan o mga makamundong mga bagay-bagay. Worldly affairs. Hindi siya nagpakasasa. Hindi niya ninasa ang mga kayamanan ng lupa. At hindi pasasa. Sa halip, pansinin po natin, biro mo, ikaw magmamana ng sobrang napakalawak na lupain. E di magtatayo ka na ng palasyo. Pero si Abraham, ang kanyang ginawa, nanirahan lamang siya sa mga tolda. Hindi ko po, wala po masamang naisabihin sa mga nagpapatayo ng malaking bahay. Hindi po yun ang punto. Ano po? Gayon pa man, bagamat ang katotohanan nun, pag tayo kasama sa rapture, wala nang saysayan lahat ng yun. Anyway, si Lot, hindi kasi mahalaga sa kanya eh. Yung lupa ay. Hindi mahalaga yung kayamanan dito sa lupa. At yun ang makikita natin na kakaiba sa kanya. Hebrews chapter 11 verses 8 to 10. By faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out not knowing where he was going. By faith, he lived as alien in the land of promise. Para sa kanya na yun, pero hindi niya inangkin. As in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise. For he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. Hindi mahalaga sa kanya yan. Ang mahalaga sa kanya, yung palasyo ko sa kaharian ng Diyos. Yun ang mahalaga sa kanya. Ang focus niya ay ang eternal kingdom, hindi ang makalupang mga bagay-bagay. Kung kaya't siya ay tinawag na ama ng pananampalataya. Ito po actually, sa kanyang buhay, ang isang halimbawa ng Matthew 6:33.
Basahin nga natin yung Matthew 6:38. But seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be added to you. May mga narinig na ako nagturo nito eh. Ang turo nila ganito. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah! Nandun yung diin sa and all these things. Hindi rin sa seek first. Yung seek first ba yun? Anong problema ron? Ang problema ron, naghahanap ka lang ng pagpapala. Hindi yung nagbibigay ng pagpapala. Gumawa po ako ng paraphrase ito, sarili kong pagpaparaphrase. Yung paraphrase po na sinabi ko, ganito po, God will take care of all the needs of a person who prioritizes His kingdom and His righteous life. Ano po yung gusto ipakita dyan? Ano? Sagot ka ng Diyos, parang galon. He will take care. Sagot niya ang lahat ng iyong pangangailangan kung ang priority mo ay ang kanyang kaharian at ang matuwid na pamumuhay. Hindi mo problema. Alam ba niyo kung bakit tayo nagkakaproblema? Kaya lang tayo nagkakaproblema, ang gusto natin higit pa sa ating pangangailangan. Yun ang problema ng karamihan ng tao. At yung iba nai-stress, yung iba talagang aligaga sa lahat ng dapat niyang ano, kasi ang hinahabol niya, higit pa sa pangangailangan. Yun po yung nagiging problema. Ngunit, sa totoo lang, sagot ng Diyos ang ating pangangailangan kung siya ang ating uunahin. Meron po akong iniwan na food for the soul and the heart. Bilang panghuli na nais kong iwanan. Nanawa ay tumimo sa ating mga puso. Genuine Christians focus on the needs of their souls and the concerns of God's kingdom instead of temporary things that will totally vanish one day. Yung mga totoong Kristiyano, ang kanilang pinagtutuunan ng pansin at panahon ay yung pangangailangan ng kanilang kaluluwa at ang mga alalahanin ng kaharian ng Diyos sa halip ng mga bagay na pansamantala na mawawalan din ng silbi isang araw. And the last one, a true child of God is always looking forward on eternity in the kingdom of God, wherein he will dwell forever, enjoying eternal peace, eternal joy, and eternal glory in the eternal presence of God. Malapit na pong mangyari ito. Yung totoong mga anak niya, yung totoong anak ng Diyos. Looking forward, tabayanan na yung walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Doon na yun, may pananabik na. Bakit? Doon tayo mananahan forever and ever. Na ang enjoyment, ma-enjoy natin, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kagalakan, walang hanggang kalwalatian. Yung pong presensya ng Diyos, hindi kayang bigyan ng paliwanag ito, hindi kayang ma-imagine. Dahil ito ay higit sa ating kayang isipin at higit sa ating kayang asahan. But it will be something beyond our imagination. The glorious moments that will remain forever and ever in the kingdom of God. Malapit na po mangyari. Pag tayo ay sinambot ng Panginoon bago niya ibagsak ang kaparusahan sa mundong ito. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. That you are so mindful of your people, O Lord God. In spite of all our sinfulness, Father, you have loved us more than we can imagine. Hindi po namin kayang maunawaan, Panginoon.
na ang pag-ibig mo sa amin, O Diyos, ay hindi kayang arukin ng aming mga kaisipan at ng aming mga puso. Sa kabila ng lahat na kami hindi karapat-dapat. Panginoon, nakita po namin ang aming sarili sa buhay ni Lot at ni Abraham. Bigyan po ninyo kami ng pusong mapagpakumbaba na hindi lamang po kaya naming unawain ito, kundi magawa po namin, Panginoon, na ito ay tanggapin ang katotohanan at matutunan po namin na magpakumbaba sa inyong harapan, humingi ng kapatawaran. Tulungan niyo bawat isa sa amin, Panginoon, na tunay pumabago ang pananaw sa kung ano ang kahulugan ng totoong buhay para sa lahat ng tinawag mo na maging kabahagi ng iyong kaharian. Maghari po kayo, Panginoon, sa bawat sandali, sa aming mga puso't isipan. Tulungan po ninyo kami na matuto na magpasakop sa disiplina ng Banal na Espiritu. Tulungan po ninyo kami na maiwaksi ang lahat ng mga bagay na umaalipin sa aming mga puso at kaisipan. Mga bagay na makamundo, mga bagay na material, mga bagay na pangmundo lamang, na siyang nagiging dahilan, nagiging hadlang ng aming pagtaluntod sa landas ng buhay na inilaan mo sa amin. Panginoon, patuloy lamang namin hinihingi ang iyong mapagpalang kamay na aakay sa amin. Gaya po na ginawa ng mga anghel kay Lot at sa kanyang pamilya, hatakin niyo kami palayo. Palayo sa pagkawasak na buhay sa mundong ito. Na hindi na po namin lilingunin ang aming nakaraan, hindi na namin babalikan, O Diyos, ang layaw ng sanlibutan ito. Bagkus ang tunay na kagalakan at kalulatian sa iyong presensya ang aming pong aasamin. Ama, salamat po. Salamat po, Diyos. Muli po, inilalagak namin sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ninyong mga anak. Sa pagtatapos po, Panginoon, ng araw na ito, sa aming pong pagbabalik sa kanya-kanya mga tahanan, samahan po ninyo ang bawat isa. Maghari po kayo sa bawat sambahayan. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang kaganapan ng pinakamabuti mong palatuntunan sa buhay ng bawat isang anak mo at sa buhay ng bawat sambahayan na kinakatawan ng bawat isang naririto. Aming Diyos, akayin po ninyo ang iyong mga anak. Palayo sa mga bagay na umaalipin sa mundong ito. Upang kami nga po, O Diyos, ay lubos na mailapit sa kalwalhatian ng iyong kaharian. Salamat po. Salamat po. Ipahintulot po ninyo, O Diyos, ang pinakamabuting kagana, pangyayari ang magaganap lamang ayon sa inyong kalooban at palatuntunan sa buhay ninyong mga anak. Mula sa mga sandaling ito hanggang sa araw na kami nga po ay yung tatawagin at kakaunin. Aming Ama, manatili po sa aming paghihintay, manatili po ang pananabik at habang kami nananatiling naghihintay at nananabik, matutunan po namin, Panginoon, na ipadama sa bawat isa ang pag-ibig mo. Alisin po ninyo ang lahat ng mga hadlang sa aming mga puso upang maging makatotohanan at lubos-lubusan ang pag-ibig namin sa isa't isa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa amin. Ama, salamat po. Salamat po. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, paglulhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen at amen. God bless you all.